Good evening, everybody. This is Jobert Regaza and welcome to Jobber Talks. Tonight, gusto kong ikwento sa inyo or i-discuss itong reality in another country. Kasi at the moment, may napapansin akong parang viral siya on social media, especially here on TikTok, na kung saan itong Filipino na ito is even before pa man, marami na talaga siyang followers at saka nakikita ko na talaga yung mga videos niya dito sa TikTok. And currently, parang may kinaharap siyang problema here in this country about sa kanyang company or anything else. I'm not really sure about the entire kwento of this situation. Pero ang naiintindihan ko, nagkaroon sila ng parang nagkasuhan yung two parties na ito, Filipinos and his employer. Parang ganun yung konsepto ng kwento. But I'm not really sure about that. Hindi ko i-discuss sa inyo yung mismo talagang pangyayari because I don't know anything about it. Ang ibibigay ko sa inyo is papaano po natin ito i-address if ever na-encounter natin siya in another country. Kasi napagdaanan ko din ito eh, no? Napagdaanan ko din ito. And share ko sa inyo kung paano ko siya sinurvive. Kasi mga my dear, totoo po na meron tayong karapatan. Okay? Nakasaad po yan sa policy nila dito na meron pong karapatan ang mga OFWs here. Maari po natin itong ipaglaban kung tingin po natin ay hindi po ito nasusunod. Pero ang tanong ko po sa inyong lahat, hanggang saan po tayo ipaglalaban ng karapatan natin dito sa another country? Hanggang saan po natin ito kayang ipaglaban? Dapat po natin yang maintindihan kasi it's good to fight kasi karapatan po natin yun eh. Natapakan po yung karapatan natin so natural nalalaban tayo sa abot ng ating makakaya. Pero babalikan ko po yung akin pong sinabi sa inyo hanggang saan po natin ito kayang ipaglaban. Okay? Given po na hindi po natin ito bansa. At kung ikaw po ay isang OFW na nangangarap pa pong magpatuloy sa iyong journey here, good if iiwanan mo na talaga 'to kasi kahit anong mangyari, okay i-fight mo 'yan kasi gusto mong ipaglaban. Pero kung ikaw mismo meron ka pang pangarap na magpatuloy dito, I think hindi po maganda na gano'n po ang ating gawin, na ipaglaban po natin ang ating karapatan. Kung meron po tayong pagkakataon na lumipat at maghanap ng panibagong employer, dapat yun sana ang ating ginawa. For example, after a year, wala kang nakikitang pagbabago kasi na-observe mo yan eh. For a few months na pag-stay sa company na yan or sa school, for example, if you're a teacher, hindi masyadong maganda. So may na-observe ka talaga. Mhm. So ngayon, ang gagawin mo, hindi mo kailangang italak ng italak yung mga na-observe mo. Bagkus maghanap ka ng panibagong employer, okay? Kailangan mong mag-search ng panibagong lilipatan kasi ang reality po, you cannot easily change the system. Kung yan po ang pamamaraan nila, it's hard for us to change the policy and the system that they implemented many, many years ago. Hindi ikaw ang pwedeng mag-change dyan. Huwag kang magpaka-hero. This is my own idea lang. Huwag ka nang magpaka-hero. Pag nakita mo na parang natapakan yung pagkatao mo na dihado ka at some point, ang gawin mo, maghanap ka ng panibagong employer. Okay, while you are still working, nagsakripisyo ka, hinarap mo kahit gaano kahirap, nilaban mo yung araw mo dyan, at the same time, you find a new employer. Now, if you are ready to move to another company, for example, that's the time you talk to your current employer. Pero in a way na hindi kayo magsisigawan, hindi kayo mag-aaway. Yung kumbaga, professional yung dating. Maganda yung usapan ninyo, 'di ba? Tas wag mong sabihin yung pinaka main point talaga why aalis ka. Gawan mo ng kwento in a way na hindi masyadong pangit yung pagka-exit mo diyan sa current mo na work. Kasi kahit anong gawin natin mga my dear, hindi po natin ito bansa. Ito po ay bansa nila. At kahit anong mangyari, mas magpe-favor pa rin po ang opportunities sa kanila. Kasi nga, kanilang bansa po ito. Tayo po ay mga dayuhan lamang dito. Kaya nga dapat
matalino yung ating mga hakbang. Kung meron tayong pinagdadaanan ngayong difficult sa situation natin, dapat yung paraan natin to find another company or to continue working here in a different company is hindi po sa pamamaraang nakikipag-away tayo at nakikipaglaban. Naintindihan po? Kasi pwede naman po talagang maghanap tayo ng panibagong employer. And then after nakahanap tayo ng panibagong employer, tsaka natin kinausap yung ating current employer. Okay? Then after nag-usap kayo, ano man po ang kahihinat na ng inyong conversation, that's the time you go out. Okay? At least yung pag-alis mo maganda. Kasi ako napagdaanan ko din yun, ang pangit-pangit ng pagkadala sa akin. As in, napaka-traumatic nung experience. Pero hindi ko po dinaan ang sitwasyon sa pakikipag-away. Rather, kinausap ko po ng masinsinan at inexpress ko po yung aking nararamdaman in a way na hindi po magkakaroon ng conflict between me and my employer. Kasi ganun po dapat no? Lalo na po, again and again, lalo na po kung gusto pa po nating manatili dito sa another country. And one thing po, kapag may na-observe po kayong hindi masyadong maganda sa inyong paaralan for example or sa inyong company, huwag niyo pong ikwento sa social media. Huwag niyo pong ikwento sa social media kasi ang dating po, magagamit po ito against us in the future. Hindi naman po natin makokontrol kung sino po ang makakapanood. Hindi nila naiintindihan ang ating language, yes. But, hindi din natin masasabi na lahat ng Filipinong nandito ay kakampi natin. Pwedeng ang ating Filipino na katrabaho ang sisira sa ating mga pangarap. Naintindihan? Kaya kung parang hindi masyadong maganda yung karanasan mo ngayon, currently sa kung saan man kayo nagtatrabaho, huwag mong ikwento sa social media. Huwag mong ibigay yung mga emosyon mo dyan, yung galit mo sa social media kasi gagamitin lang nila yan against you. So matatalo ka talaga at the end of the day. And ang bilis-bilis nilang gawin po na ipa-deport tayo back to our country. 'Di ba? Mabilis lang po nilang gawin 'yan. Kasi bansa po nila ito, hindi po natin ito bansa. Naintindihan niyo po? So we have to be careful. Hindi ko po sinasabi na dapat magpatapak po tayo sa ating karapatan. Hindi po tayo lalaban kasi hindi po natin ito bansa. No, but there's a way. There is another way for us to do para safe po tayong makalipat sa another company. Especially again and again kung meron ka pa pong pangarap na magstay here for long. Kasi nakakatakot yun for me. May employer ka, okay, or dati mong employer, before mo iniwanan yung company mo, nagkaroon kayo ng war. Conflict talaga as in sagutan na malala. Ngayon, while you are working here in Taiwan, in a different county or city or company, for example, do you think you are safe? Para sa akin po, hindi ka po safe. Kasi napakaliit lang po ng lugar na ito and they can make something bad, whatever. Hindi ko rin sure, 'di ba? Kung what if maggagawa sila ng pangit na mga bagay towards you. So malay natin, nobody can control, nobody can read our minds, 'di ba? So ang mabuti pong paraan talaga sa mabuting usapan po bago natin lisanin yung ating current company kasi meron po talagang paraan in a peaceful way. Hindi po yung parang nag-aaway na po kayong dalawa. Pangit po yun. Kasi hindi po yun safe sa'yo sa lahat ng mga pangarap mo dito sa bansang ito. Kaya sana po sa mga hindi pa po nakapagdesisyon sa kanilang mga buhay, nahihirapan ngayon, alam mo yung difficult na yung buhay mo and you really want to voice out, to speak up, wag niyo pong gawin po muna yan. Pag-isipan niyo pong mabuti. Maghanap po kayo ng panibagong employer ninyo tsaka kayo makipag-usap sa iyong current employer. But again and again, hindi po sa pamamaraang sigawan po at pakikipag-away, gawin niyo po ito ng mabuti para po makalipat man po kayo, safe pa rin po ang mga buhay ninyo here in this country.
That would be all for tonight. See you again tomorrow for another meaningful discussion. Bye bye.